Let us open our Bible on Psalms 89 verse 7. Praise the Lord. God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be held in reverence of all them that are about Him. Yan. Napaka-importante ito na itong lahat ay ating i-observe, gawin. God is greatly to be feared. Siya yung dakilang ating kakatakutan sa ating assembly, sa ating pagtitipon ng mga banal, and to be had in reverence of all them that round about Him. Yung ating pagbigay galang, yung ating pagbigay honor sa Kanya bilang Siya yung ating commander, bilang Siya yung ating leader, bilang Siya yung ating pinaka-head, Siya yung pinaka-king, nag-iisang Diyos. Siya yung ating dapat katakutan at bigyan natin ng highest kind of respect. So paano natin ipakita ito sa ating Panginoong Diyos? Kailangan tayo ay magkakaroon po ng godly fear. Yung godly fear. Pag sinabing godly fear, ay hindi yan takot sa tao. Takot sa Diyos. Pag takot sa Diyos, takot tayong lumapastangan sa Kanyang inuutos. Praise the Lord. Hindi tayo takot sa utos ng tao. Tingnan mo yung nangyari sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang utos ng Diyos, huwag kang sumamba. Huwag kayong sumamba. Anumang uri ng mga Diyos-Diyusan. Utos naman ng tao, sumamba kayo at lumuhod kayo sa aking imahin. Pero ang ginawa ni Shadrach, Meshach, Abednego, yung kanilang fear is godly fear, or the fear of God, not the fear of man. Yung reverence na kanilang ipinakita doon sa totoong Diyos, hindi doon sa tao nag-uutos sa kanila na sumasagasa doon sa Diyos nila. Kaya nga, anumang ginagawa ng tao, inuutos ng tao, pag yan ay in line ng utos ng Diyos, gawin natin. Kasi sumusunod siya sa Diyos, di susunod din tayo sa Kanya. Pero kung utos ng tao, hindi inutos ng Diyos, at pinagbawal pa ng Diyos, huwag natin yan sundin. Pero kung yung utos ng Diyos, nilabag ng utos ng tao sa sanglibutang ito at pinapagawa sa atin, huwag nating dapat tangkilikin yung tao higit sa Diyos. Kaya ito yung pinaka-importante sa buhay natin. Kung ano yung tinatawag ng Diyos na mabuti at tatawagin ng tao na masama, saan tayo ngayon maniniwala? Saan tayo ngayon susunod? Dapat doon sa Diyos, hindi sa tao. So napaka-importante itong godly fear. Bakit? Kasi siya yung maghatol sa atin . Siya yung magbigay sa atin ng ano yung ating maging kapalaran sa buhay. Kaya nga sinabi dyan, He is the God that rendereth to everyone according to His work. So kung doon tayo sa Diyos nag-iingat, doon tayo sa Diyos sumusunod, praise the Lord. Ang mangyayari ngayon yan, we are saved. Sino pang maghatol sa atin na siya naman lang isang magkahatol? Sino pang magbibigay sa atin ng bunga sa ating tinatanim? Siya man, wala namang iba. So, napaka-importante itong godly fear. Kaya nga ang ginagawa ng dyablo sa buhay ng tao, sa buhay natin, gusto tayong ilihis sa pagtitik sa Diyos. Gusto tayong ilihis sa pagkatakot sa Diyos.
para mawala na tayo ng tamang landas. Kaya napaka-importante itong godly fear. Yan ang the best, pinaka-importante, yung tinatawag na pag-respect natin sa Diyos. Sa lahat ng kanyang inuutos, sa lahat ng kanyang sinasabi, instruction, admonition sa buhay natin. Huwag tayong matakot sa tao na minsan gagawa ng sariling kautusan na hindi naman inutos ng Diyos. Kaya, ganun po. So, napaka-importante. Basahin natin. Psalm 76:7 hanggang 11. Praise the Lord. Thou, even thou art to be feared, and who may stand in thy sight when once thou art angry? Thou didst cause judgment to be heard from heaven. The earth feared and was still. When God arose to judgment to save all the meek of the earth, surely the wrath of man shall praise thee. The remainder of wrath shalt thou restrain. Vow and pay unto the Lord your God. Let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared. Yan. Ikaw ang kailangan katakutan. Sino ang nakakatayo sa harapan mo pag ikaw ay magalit? Huwag tayo matakot sa galit ng tao. God can turn it into non-effect, but ang galit sa Diyos, no one can turn it into non-effect. Tingnan mo yung naggalit ang Diyos sa langit. Binagsak niya si Lucifer, pati ang mga angels na sumapi sa kanya. Walang nakapigil. Yung tinaboy niya si Adam at Eve doon sa paradise para wag makakain ng tree of life, fruit of the tree of life. Walang makapigil. Binaha niya ang mundo sa panahon ni Noah. Walang nakapigil. Inulan niya ng apoy yung Sodom and Gomorrah. Walang nakapigil. Inilibing niya ng buhay si Korah, Datan, and Abiram and all their families na sumapi din sa kanila. Walang makapigil. Walang makapigil. Walang makapigil sa puot ng Diyos. Yun ang natin, ilagay sa isip at sa puso. Thou didst cause judgment to be heard from heaven. See? Nag-judge siya doon sa Diyos. Narinig natin anong ginawa niya doon sa langit para matakot tayong lahat. The earth and was still when God arose to judgment, save all that meek on the earth. Pero pagliligtas naman ang pag-usapan sa mga meek, sulit naman din. Nagliligtas ang Diyos. Praise the Lord. Nagliligtas siya sa mga meek. Surely the wrath of man shall praise thee. The remainder of wrath shalt thou restrain. Vow and pay unto the Lord your God. Doon tayo manumpa sa Kanya. Doon tayo mag-promise sa Kanya. Doon tayo sumunod sa Kanya. Doon tayo magpakita ng takot sa Kanya. Doon tayo magpakita ng obedience sa Kanya. Let all that be round about Him bring presents unto Him that ought to be feared. Magdala tayo ng mga handog sa Kanya na dapat nating kakatakutan. Na ano bang handog ang hinihingi ng Diyos sa buhay natin? Hindi naman siya nag-require ng ano pang handog na susunugin, ano pang handog na mahahalagang bagay like gold and silver. Ang hinihingi ng Diyos sa atin na sacrifice and which is He cannot despise the broken and a humble spirit. Ano pa ang ihahandog natin dyan sa Kanya? Presenting our bodies
as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. Yan yung dadalhin natin sa ating Panginoong Diyos. Alam mo anong hiningi ng Diyos sa panahon ni Moses sa Old Testament? Anong utos ng Diyos kay Aaron? Anong utos niya kay Moses? That God must be sanctified. That God must be glorified. Yung bang ang tao, basahin natin yan. Leviticus chapter 10 verse 3. Praise the Lord. Then Moses said unto Aaron, This is it, that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. Yan. I will be sanctified in them that come nigh unto me. Anong ibig sabihin masanctify? Huwag mong dungisan ang Diyos. Huwag mong rumihan ang Diyos. Huwag kang gumawa ng karumihan sa harapan ng Diyos. Huwag kang gumawa ng kalukuhan sa harapan ng Diyos. Huwag kang gumawa ng mga bagay-bagay na kasuklam-suklam sa mata ng ating Panginoong Diyos. Let God be sanctified, meaning to say you have to behave yourself in a manner of sanctification, cleanliness, not necessarily, literally, but above all, spiritually, morally. Praise the Lord. Yun ang dapat nating ipakita sa Diyos. Manginig tayo sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Huwag tayong gumawa ng kasamaan. Labag sa kanyang mga kautusan. And before all people, sa harapan ng mga tao, kailangan ang Diyos mag-glorified, kailangan ang Diyos ma-sanctified. Will I be glorified para ako ang maluluwal hati? See, paano ba natin maluwalhati ang Diyos? Paano ba natin mabigyan ng kalugod-lugod ang Diyos? Paano ba natin mabigyan ng mag-glorify natin ang Diyos? Pag siya yung pinakinggan natin, pag siya yung sinunod natin, pag siya yung kinikilala natin, pag siya yung above na ating nire-respect, above na ating sinusunod, more than anybody else. Praise the Lord. No? Higit sa kanino pa man sa sanglibutang ito. Diyan tayo sa Kanya. Kaya napaka-importante yung tao na magpasakop sa Diyos. Tao na magpakumbaba sa Diyos. Tao na sumunod sa Diyos. Yun ang hinahanap ng Diyos sa buhay po natin. Kahit marami kang taong masagasaan, marami kang taong hindi nasunod, basta nasunod mo ang Diyos, yun na, pinaka-okay na yun sa lahat. Pinaka-the best na yun sa lahat. Praise the Lord. Basahin natin. Isaiah 66 verse 2. Praise the Lord. For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Yan. For all those things hath mine hand made. Lahat, sabi ng Panginoon Diyos, nilalang ko. Kasama na tayo doon. Lahat. At lahat ng mga bagay na mga lumipas, saith the Lord, but to this man will I look, even to him that is poor and contrite spirit, and trembleth at my word. See? Napakaraming niyang ginawa, napakaraming niyang nilalang, napakarami. Hindi kayang bilangin, hindi kayang liripin, pero ang kanyang pinapansin, yung pusong mapagsisisi, mapagkumbaba at nanginginig sa kanyang salita. Praise the Lord. Doon tayo magtutitik, doon tayo mag-focus. Hindi sa utos ng tao, hindi sa
ano pa mang mga bagay-bagay na ginagawa lang ng tao. Hindi po. We are not obliged to please men. Hindi natin, tingnan mo si Paul, if I am a man's pleasers, I cannot be a servant of God. Tayo, pag tao ang pinaparangal natin, tao ang piniplease natin, ay hindi tayo pwede maging totoong lingkod ng Diyos. Bakit? Kasi hindi siya yung ating sinusunod. Ang gusto ng tao, ang hinahangaan ng tao, na gusto nilang ipakita sa iyo, yun ang gagawin mo para lang yung tao pupuri sa iyo, luluwalhati sa iyo. Mali yun. Kasi maging madadivert na ang tao sa tao. O madadivert na ang tao sa ibang direksyon. Hindi na nakapokus sa Kanya. So yun ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Yung contrite spirit and humble spirit and tremble that trembleth at my word. Pag sinabing tremblet at my word, nagtitremble tayo sa presensya ng Diyos na ano yung sasabihin niya, anong uutos niya sa atin, nanginginig tayo sa takot para sumunod sa ating Panginoong Diyos. Wala nang. Ngayon, kaya nga bakit natin i-pray ang mga leaders? Bakit natin i-pray ang mga kings, ang mga presidents, ang lahat ng mga nasa authorities na meron din silang takot sa Diyos? Bakit napaka-importante yun? Basahin natin. Jeremiah 10 verse 7. Praise the Lord. Who would not fear thee, O King of nations? For to thee doth it appertain. For as much as among all the wise men of the nations, and in all their kingdoms, there is none like unto thee. Yan. Sino ba hindi matakot sa iyo, o hari ng lahat ng bayan, lahat ng bansa? For to thee doth it appertain, sa inyo lahat. For as much among all the wise men of the nations. See, dapat kung may mga matatalino man sa mga iba-ibang mga bansa, lahat-lahat ng pinaka-highest level ng mga matatalino, dapat may faith sa Diyos, dapat may takot sa Diyos, dapat sumusunod sa Diyos. Yan ang dapat. And all their kingdoms, pati yung kinasakupan nila, mga tao, susunod sa Diyos dahil wala nang katulad sa Kanya. Wala nang replacement sa Diyos. Kaya, i-pray natin lahat ng officer ng mga matatawag nating matatalino. Dapat yung katalinuhan nila, yung mako-consider na matalino sa harapan ng Diyos. Yung mitakot sa Diyos. Yung kumikilala sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Para yung lahat ng sakupan niya ng kingdoms, mga tao, matakot din sa Diyos, susunod sa Diyos. Diba, makikita talaga natin yung grabing blessings ng Diyos, grabing protection ng Diyos, grabing lahat ng kabutihan ng Diyos. So, kung atin niyang pinipray, hindi man natin pwedeng magawa yan, direkta tayo mag-pray sa mga hari. O kaya direkta tayo mag-pray sa Senate, mga Senado, o kaya sa Congress, o kaya dito sa city or province, o ipalagay na lang natin municipality, o ipalagay na lang natin barangay, o ipalagay na lang natin sitio. Hindi man, o kaya family, pinakamababang antas, family, meron pang mababa dyan. Dapat mauna tayo. Praise the Lord. Mauna tayong mitakot sa Diyos, mauna tayong sumunod sa Diyos, na nagtitremble tayo sa Kanyang banal na salita bago natin ito ituro sa pamilya. Bago natin ito ituro sa barangay, bago natin ituro ito sa munisipyo. Level. Kaya ipipray natin na by the grace of God, ma-approve yung proposal ni Pastor Elmer Adjong sa Municipal of Manay
na yung gatherings ng mga tao para makinig ng salita ng Diyos ay matupad yun. Ma-approve ba? Kasi ang sunod kasi niyan, pag ma-approve yan sa munisipyo, gagaya yung ibang munisipyo. Sinimulan natin sa sarili natin para gagaya ang pamilya. Simulan natin sa sarili at pamilya natin para gagaya ang ating kongregasyon. Sinimulan natin sa ating kongregasyon para ipadala tayo ng Diyos sa barangay. Ngayon, ang barangay na bless, i-introduce nila sa munisipyo. Mahatid natin sa municipal level yung salita ng Diyos hanggang pupunta ito sa province, mas malaki na. Pagdating doon sa province, ihatid ito sa mga big cities. Ano ibig sabihin yan? Na ang mga leaders ng mga government, matawag natin na nag-handle, sila yung tangkilik sa salita ng Diyos at may takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos para ihatid sa lahat. Di, pagkatapos nito, papataas na yan hanggang karating ka doon sa national. Kasi wala ng Diyos katulad niya. Wala ng iba. Siya lang ang may kinalalaman, ang responsible sa lahat ng pangyayari sa mundong ito. Praise the Lord. If that place is being blessed, God knows bakit niya gi-bless. If that place is being cursed, God knows bakit niya yan gi-cursed. Hindi sila naniniwala sa Kanya. Hindi siya sumusunod sa Kanya. Siya naglalang sa lahat. O kaya tayo na mga lingkod ng Diyos, si Jesus ang ating dinadala para i-expose. Let us proclaim Jesus. Praise the Lord. Kaya i-pray natin yan by the grace of God, by the power of God. Kaya sabi sa akin ni Pastor Elmer, Pastor, pray mo yung municipal level na itong ginawa natin dito, gawin din natin doon. Pero kami ang mauna, kayo ang sunod. Sige, pray natin yan. Hindi naman pwede mauna ang holy place eh. Praise the Lord. Mauna talaga yung baptist. Kasi kung basahin natin yung Bible, ang nauna, si John the Baptist. Praise the Lord. Naunang ipinanganak. Nag-una to prepare the way of the Lord. Di scriptural. Prepare ye the way of the Lord. He is the voice in the wilderness. Praise the Lord. Yan ang i-pray natin. Pataas na yan eh. Nagsimula tayo sa barangay, ginamit si Pastor Nonoy para makapenetrate doon. So, barangay, pagkatapos, ngayon, susunod na yung munisipyo. Munisipyo, pagkatapos na naman, province. Province, then cities. Basta ano na yan. Ganon. Ang importante, who would not fear thee, O King of nations, siya yung hari ng lahat ng bayan ng bansa. For to thee that it appertain lahat sa kanya. For as much as among all the wise men of the nations, dapat lahat ng mga matatalino sa lahat ng bansa ng mga leaders, matakot sa Diyos. And all their kingdoms, pati yung mga kaharian nila, matakot sa Diyos. There is none like unto you. Wala nang iba. Wala nang iba na nagbi-bless or nagki-curse. Diyos ang may kalalaman dyan. May kinalaman lahat dyan. Dati naman yung sinabi ng Diyos, I set before you two things, curse and blessing. Life and death. Siya lahat ang. Kaya pag ang tao may takot sa Diyos, pangako niya, mag-obey lang sa Kanya, blessing and life. Basa, bakit sino pala siya? Jeremiah 10 verse 10. Praise the Lord. But the Lord is the true God. He is the living God and an everlasting King. At His wrath the earth shall tremble,
and the nations shall not be able to abide his indignation. See? Kung ang bansa, ang bayan, meron mang katakutan, hindi Amerika, hindi Russia, hindi China, hindi Philippines, hindi lahat ng bansa dapat nating katakutan na gagawan tayo ng masama. Anong magagawa ng bansa? Gawan ka ng masama kung ang Diyos gagawa sa iyo ng mabuti. May magagawa ba? Wala. No one can prevent the hand of God. Saan niya ito i-stretch? Saan niya ito iuunat? Pag magsisave siya ng individuals, group, or nation, kahit kalabanin ka pa ng buong mundo, wala kayong magawa. Kaya sa buhay natin, napaka-importante, nakapokus tayo sa Kanya at ihatid natin ito para yung lahat ng mga nobles, lahat ng mga kings, lahat ng mga kingdoms, matakot sa Diyos, susunod sa Diyos na nasa langit. Praise the Lord. Kasi siya lang yung true God, living God, everlasting King. At His wrath, the earth shall tremble. Wala nang ibang dapat matakot ang mundo. Yung nandoon sa langit. Pag siya na ang gagawa ng hakbang, walang sino man. Pag siya ay gagawa ng hakbang to bless, wala makakurse. Pag siya ang gumawa ng hakbang to curse, wala makakabless. Ganun. Pag siya ang gagawa ng hakbang to prosper, walang makakabagsak. Pag siya naman gagawa ng hakbang na babagsak yung lugar na yan, kahit ano pang gawin nila, di sila mag-prosper. So siya may hawak. Kaya napaka-importante. Nakaano tayo doon. Alam mo, yung mga teachings ni Lord Jesus Christ, kung ating pakinggan lang ng taimtim at intindihin, lahat yan. Talagang true and faithful lahat yan. Basahin natin. Matthew 10:28. Praise the Lord. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Yan. Huwag kayong matakot sa makapatay lang sa katawan. Yung magawa ng tao, patayin yung katawan ng tao, pero hindi niya kayang patayin yung kaluluwa ng tao. But are not able to kill the soul, because He is not the judge. He has no power to cast you into hell, and neither He has power to bring you into heaven. Walang kapangyarihan ng tao. But rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Kaya kanyang patayin physically, kanyang patayin spiritually. Siya yung pinaka-highest level of, we could say, authority, power. Wala nang iba. Kaya doon tayo naka-focus. At yun yung ihatid natin sa mundong ito. Yun ang ating ituro sa buong mundong ito. Alam mo, dito may pangyayari sa New Testament na kasaysayan. Yung naalala niyo si Ananias and Sapphira. Na itinago nila yung kalahati ng kanilang kayamanan. Na supposed to be offered and to be gathered from among the children of God. Natumba sila sa ikinamatay nila. Nung nakita ito ng kongregasyon, natakot ang lahat. Sinong tumumba sa kanila? Hindi naman sila sinapak, hindi naman sila sinuntok, hindi naman sila binaril, hindi naman sila pinugutan ng ulo. Bakit natumba at namatay? They were slain by the wrath of God. So, ganun din sa buhay natin. Don't serve God with a half-hearted heart. Yung kalahating puso lang, itinatago ka pang kalahati para sa demonyo, para sa kasalanan, para sa karumihan, para sa kalikuan.
you cannot stand in the judgment day. Maybe now, nakatayo ka pa, kahit ginagawa mo yan, kung ginagawa mo man yan. But in the judgment day, you cannot stand. Bakit hindi ako pinalo ng Diyos? Pinatay ng Diyos? Nagbibigay nga ang Diyos ng palugit eh. God is not willing that any of us shall perish, but all must come to repentance. Praise the Lord. Kaya use time wisely. Use time wisely. Paano natin magamit ang time natin wisely? Redeem the time and know what is the will of God. Gawin mo yan para nandyan yung ano. Tingnan mo anong nangyari nung na-slain yung dalawa na yan. Basa. Acts 5:11. Praise the Lord. And great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. Yes, lahat nanginig, lahat natakot nung narinig at nakakita how this couple fell to their death sa ikinamatay nila. Kilabot ang Diyos. Praise the Lord. God is a terrible God. God is awesome God. Basa pa, anong dapat nating gawin? Hebrews 12:28 hanggang 29. Praise the Lord. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for God is a consuming fire. Yan. Kaya tayo tatanggap ng kaharian na hindi makikilos, magkakaroon tayo ng biyaya, at dahil dyan tayo maglilingkod sa Diyos. Ano yung grace? Grace, ibig sabihin yan, chance and opportunity to be forgiven. Grace, chance and opportunity to be sanctified. Let us have that grace. Huwag nating walain yan. Ibig sabihin yan, receive not the grace of God in vain. Pag ano yung tinuro ng grace na yan para mas mapatawad ka, magsisi ka. Pag ano yung tinuro ng Diyos ng grace na yan na hindi ka na madungisan, huwag ka nang bumalik sa kasalanan. I-deny mo na lahat. Pag tinuro ng Diyos, mamuhay kang malinis, banal, gawin mo that you must live godly, righteously in this present world. Yan ang grace na dala-dala natin, huwag nating itakwil. Whereby, sa pamagitan yan, we may serve God acceptably. Makakapaglingkod na tayo sa Diyos acceptably. With reverence doon sa Diyos. Godly fear, that is the fear of God. Ito na yung ating tuloy-tuloy gawin. Tuloy-tuloy hanggang gagamitin tayo ni Jesus Christ. Makikita sa buhay natin yung godliness. Ihatid natin ito sa lahat ng level ng madla sa mundong ito. Start at yourself, next your family, next to your congregation, next to the barangay, next to the municipality, next to the province, cities, national. Last verses, Revelation 15:3 hanggang 4. Praise the Lord. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Yan. See? They sing the song of Moses, the servants of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Dito na ito sa heaven. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, and all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Wala.
Hindi natatago yung judgments ng Diyos sa langit, judgments ng Diyos dito sa lupa. Tingnan mo si King Nebuchadnezzar. God judged him. Hinatulan siya ng Diyos. Mabuti na lang nagpakumbaba siya. Lahat are under His justice and judgment. Lahat are under His power and authority. Ma-Gentiles man yan, ma-non-believers man yan, ma-atheist man yan, masino man yan sila. Hindi ibig sabihin pag naging atheist ka, labas ka na sa authority of God, labas ka na sa judgments of God. No! There is none. There is none that is out of His authority. There is none that out of His judgment. Lahat yan. Kaya tama yung sinabi, blessed are the poor and a contrite heart and trembleth at His word. Kasi sila yung pipiliin ng Diyos sa judgment day, dalhin sa kaharian ng Diyos. Sila yung pipiliin ng Diyos pagdating ni Jesus Christ ma-rapture. Sila yung pipiliin ng Diyos pagdating ni Lord Jesus ma-resurrect sa first resurrection. So, to God be the glory. Dapat lang nakapokus tayo sa Diyos, matakot. Huwag tayo ma-divert sa ibang direction. The fear of man is a snare. Doon tayo sa Diyos matakot. Do what is right and good in the eyes of God. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.